Tayo pong manalangin sa gabing ito. Lord God, salamat o Jesus na muli kami magkakasama online. Dalangin namin, Lord, ang pagsama ng Banal na Espiritu, maging tagapagturo ka namin, Lord, at katagpuin niyo pong bawat isa po sa amin. Kung ano man yung mga prayer requests, mga concerns po namin, dalangin namin, O Jesus, na patuloy kang kumilos sa aming mga buhay. Kayo ang siyang patuloy na maitaas, ma-empower kami, ma-encourage kami ng mga salita na aming mapapakinggan tonight. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang topic po natin for tonight, topic 156, Love Your Neighbor, a New Commandment. Kukuhanin po natin yung ating text sa John chapter 13 verse 34. Sabi po ng New Living Translation, "So now I am giving you a new commandment. Love each other. Just as I have loved you, you should love each other." Sa Tagalog, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. So ito pong verse na binabasa po natin ngayon, syempre, ang sumulat nito is si John the Beloved at na nagsasalita dito yung ating Panginoong Heso Kristo na nasa New Covenant, 'di ba? Sabi niya isang bagong utos ang kanyang ibinibigay. So ibig sabihin yung lumang utos, yung utos na binigay through Moses, yung sa Old Testament, sabi dito, luma na yon. Pero pinalitan siya ng bago. Isang bagong utos ang ibinigay ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, the command to love. Yan. Kung paano raw tayo minahal ng Diyos. So una tayong minahal ng Diyos, gayon din ang gusto ng Panginoon, mahalin din natin yung ating kapwa. In today's world, yung command to love our neighbor is more relevant than ever. Yan, yung teaching ng ating Panginoon sa John chapter 13, particular yung verse na ating, it provides a profound and transformative understanding of this commandment. So for tonight, explore po natin ano po bang ibig sabihin to love our neighbors as Jesus Christ loved us. At paano po tayo magli-live out ng command na ito in our daily lives. Di ba very challenging? Minsan ang tanong natin, who is my neighbor? Sino ba yung ating kapwa? So mamaya, meron po tayong mga examples to represent showing love to our neighbor. Yung John chapter 13 takes place during the Last Supper. Yan, di ba? Yung si Jesus Christ, alam niya na siya ay makukrusify na. So, nagkaroon siya ng Last Supper together with his disciples. Then doon na nga rin nangyari yung siyang pinagkanulo ni Judas the Iscariot. Sabi dito, where Jesus shares a final meal with his disciples before his crucifixion. In this intimate setting, si Jesus, he washes the disciples' feet. Nangyari pa yun, di ba? Hinugasan niya yung paan ng kanyang mga disciples. It demonstrates humility and servanthood. Kasi di ba ang Panginoon na parito, hindi siya ang para paglingkuran, kundi siya yung naglingkod. Di ba? So he set good example, servant of all. He then gives them a new commandment. Dito niya sinabi yung a new command I give you. Love one another as I have loved you, so you must love one another. So yung commandment na ito, it encapsulates the essence of Jesus' ministry and sets a standard for His followers. So, ang hirap, no? So nabigay ang Lord ng example, and then sabi ni Jesus, ito yung standard. Kailangan mahalin mo ang inyong kapwa. Kung paano ako nagpakita ng pag-ibig, ng pagmamahal sa inyo, gayon din, mahalin ninyo yung inyong kapwa. So, 5 points ang gusto ko pong i-remind sa atin tonight. Yung number 1, syempre, yung example ng ating Panginoon. Paano pinakita ng Lord yung kanyang pag-ibig sa kanyang mga disciples. Example nito would be Jesus washing the disciples' feet. Ang lesson dito is Jesus, yung kanyang washing feet sa kanyang mga disciples, it shows that true love is humble and serves others selflessly. Ganun pala yun, no? Kapag talagang tunay na pag-ibig yan, kailangan merong pagpapakumbaba. And then kailangan selfless. Hindi kino-consider yung kapakanan ng sarili, kundi kino-consider yung kapakanan ng ibang tao. So ganun pala yung ibig sabihin ng love. Kailangan nagpapakumbaba, kailangan naglilingkod selflessly to other people. Yan. And then, naglagay din ako dito ng verse related to that. Ayan, sige, tuloy natin. Yung ating point number 2 naman,
is the new commandment. Sabi dito, Jesus command to love one another. Yung binasa po natin kanina. So, nire-remind tayo dito na yung bagong commandment na to is bago because it calls us to love as Jesus loved. So yung standard ng pagmamahal, kung ano raw yung tinanggap natin na pag-ibig mula sa Diyos, same love na extend natin to other people. Ang bigat niyan. Kasi alam mo naman sa sarili mo na hindi tayo perfect, di ba? Tayo ay makasalanan, marami tayong nagawa in the past. And then tayo ay tinanggap ng Lord. Minahal tayo ng Lord sa kabila ng ating imperfections. Walang kondisyon, walang patakarang pag-ibig ang binigay sa atin ng Lord. In the same way, yung same unconditional love na tinanggap natin mula kay Jesus Christ, that's the same unconditional love that we should extend to others. Sabi dito, with sacrificial and unconditional love. Gusto ng Lord, ganun yung gawin natin sa ating neighbor. Pangatlo, syempre kailangan love in action. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na mahal mo isang tao pero hindi mo naman pinapakita sa iyong gawa. Ang example nito yung Good Samaritan na mababasa po natin sa Luke chapter 10 verses 25 to 37. Before natin basahin yung verse, ito yung lesson na makukuha natin dito. Loving our neighbor means taking action to help those in need, regardless of their background or circumstances. So minsan na-challenge tayo dito, no? Kasi mas madaling tumulong for us sa mga tao na mahal natin at minamahal din tayo. Mga tao na malalapit sa atin, di ba? Pero paano yung mga tao na nangangailangan ng tulong natin? Pero hindi naman tayo close, hindi naman tayo comfortable helping them, di ba? So ganun yung pinakita ng Good Samaritan. Regardless of his background, regardless of the situation, tinulungan niya yung nangangailangan. So ito po yung example sa Luke chapter 10 verses 25 to 37. Isang dalubhasa sa kautosan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Pag sinabing expert in the law, yung lahat ng laws in the Old Testament, familiar siya. Inaaral niya, abiding citizen siya ng law kasi he understood the law. Then, sineshare niya din yun, tinuturo niya yung kautosan kaya expert siya. Pero tinanong niya ang Panginoon, Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Tingnan niyo, very selfish yung tanong niya. Ano yung dapat niyang gawin? 'Di ba? Kasi again, naniniwala tayo sa grace. Hindi tayo naniniwala na meron tayong kailangan i-perform para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naniniwala tayo na dahil nanampalataya tayo kay Jesus Christ bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay natin, nakamit na natin ang buhay na walang hanggan. At yun ay regalo mula sa Panginoon. At ito yung sagot ni Jesus Christ kasi alam niya na teachers of the law siya. Kaya binalik niya rin yung tanong sa kanya, ano bang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Tema, ang talino ng lalaki. Sumugot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo at buong pag-iisip mo at ibigin mo ang iyong kapagan ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yung una niyang sinabi, napakahirap niyan, 'di ba? Ikaw yung mag-e-effort na mahalin ng Diyos wholeheartedly. Tingin mo ba kaya ba natin gawin talaga na 100% na mamahal ang Panginoon? It's very difficult. Kasi ang Lord ang gumawa nun sa atin. 100% minahal tayo ng Panginoon. Pero tayo, nagpe-fade minsan yung love natin sa Panginoon. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. So batas sa batas yung sinagot ng Panginoon. Upang huwag siyang lumabas na kayahiya, nagtanong pang lalaki, sino naman ang aking kapwa? 'Di ba? Kasi sinabi dito, ayan, ibigin mo iyong kapwa ng pag-ibig mo sa iyong sarili as you love others as you love yourself. Sumagot si Jesus, ito na nga yung story. May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. So pag sinabing paring Hudyo, ayan, to'y naglilingkod sa templo, 'di ba? Nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ayan, siya yung ginagamit na taga-alay ng handog para mapatawad sa kasalanan ng mga Israelites during that time. Dumaan din ang isang Levita. Levita, mga worship team, yan, ganyan. Ngunit na makita niya ang taong binugbog, lumis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon.
So Samaritano, hindi siya Hudyo kasi siya ay half Jew, ayan, half Gentile. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugad at binendahan. Pagkatapos isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Sa verse 35, kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa rin ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. So very generous. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Sabi ng verse 37, ang taong tumulong sa kanya. Tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganun din ang gawin mo. Yan. So dito sa example natin to, pinapakita yung love and action. Na kanina, ang daming religious people, 'di ba? Teachers of the law, alam nila yung turo ng Panginoon, pero hindi naman nila na-apply yung salita ng Diyos. Samantalang yung Samaritanong ito, ayan, maring hindi siya masyadong religious, pero siya talaga yung nagpakita ng pag-ibig dun sa nangangailangan. So it's a call for us na kailangan yung love po natin to other people nakikita sa ating ginagawa. Point number 4. Mahalaga din in loving our neighbor yung forgiveness and reconciliation. Again, ang hirap nito. Si Jesus ang nag-set ng standard. Jesus forgiving those who crucified Him. 'Di ba? Si Jesus Christ na walang kasalanan, pero pinatawad niya yung mga taong nagpako sa Kanya. Pero tayo minsan, alam naman natin na in the relationships that we have, may kasalanan din naman tayong nagawa. Pero ang hirap natin magpatawad. Ang hirap natin makipag-reconcile. Pero si Jesus Christ, nagpatawad siya sa mga taong nag-crucify sa Kanya. Loving our neighbor includes forgiving others. Yan, hindi po pwede na sinasabi mo na mahal mo yung kapwa mo pero hindi mo naman mapatawad. And kung possible, you seek reconciliation even when it is difficult. Kasi 'di ba, lalo na kung may talagang matinding hugot sa buhay mo, may matinding ginawang hindi maganda sa iyo in the past. So, ang hirap talaga mag-forgive, ang hirap mag-seek ng reconciliation. Pero kung maalala mo na ako pala ay pinatawad ng Diyos sa aking mga pagkakamali, pagkakasala. So, the same forgiveness na in-extend sa'yo ng Panginoon, that's the same love and forgiveness that you're going to extend to those people who hurt us. 'Di ba? Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. And then ang nangyari pa dito, nagpalabo na ng mga kawal upang paghati-hatiin ang kasuotan niya. Di ba ang tindi no? Siguro narinig na ng mga kawal na to na ang Lord mismo, si Jesus Christ, hinihingi ng kapatawaran yung mga tao na nag-crucify sa Kanya. Pero after that, ano bang ginawa ng mga ito? Ang ginawa nila, nagpalabunutan pa sila. Diba? Then pinaghati-hatian yung kanilang kasuotan ng Panginoon. Yan, point number 5. Love as a witness. 'Di ba? Biblical example nito would be the early church's love and unity in Acts chapter 2 verses 42 to 47. Ang lesson, our love for one another is a powerful witness to the world, showing that we are Jesus' disciples. Kaya napakahalaga nung Sunday nga, salamat sa Panginoon na nakapag-follow up tayo, nakapag-visit, nakapag-pray dun sa ating mga kapatid sa Panginoon. So it's very important na we find witness to the world. Pinapakita talaga natin yung ating love to other people. We're sharing the gospel to the unbelievers, 'di ba? Para sila po ay makakilala sa Lord. Ayan, sabi ng Gawa chapter 2 verses 42 to 47, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Ayan, so salamat sa Panginoon na kahit minsan na-adjust yung schedule natin, narito tayo, nakikinig tayo ng Word of God. Magsama-sama bilang magkakapatid. So sana eventually magkasama-sama rin tayo in the physical, sa ating church, ayan, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at syempre manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ng takot. Yan. Pero banal na takot ha, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. So ang tindi naman ng pag-ibig nila, hindi naman tayo nare-require na ganun yung gawin.
Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Alam niyo ang ganda niyan, ang sarap maglingkod sa Panginoon na ikaw ay masaya. 'Di ba? Na alam mo na napatawad ka na ng Lord sa makasalanan mo past, present, and even future sins. Naniniwala ako na wala talagang specific system na kailangan gawin para mag-grow yung church or yung relationship sa Panginoon. Ang makikita mo lang talaga dito is love, 'di ba? Love is the ultimate way or the ultimate keyword na dapat nating gawin para masabi na tayo ay nag-grow sa ating relasyon sa Panginoon, nag-grow yung ating simbahan. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Tingnan mo, yung last praise, 'di ba? Gusto natin dumami tayo, lumago tayo, pero hindi po 'yan trabaho ng tao. That's the work of the Holy Spirit. Maging faithful lang tayo, gawin lang natin yung kailangan nating gawin, yung pag-ibig na tinuturo ng Lord, 'di ba? Yung new commandment na binigay niya, sabi niya, magmahalan daw tayo katulad ng pagmamahal mismo ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At pag nakita po sa atin yun ng Lord, yung love na yan, idaragdag sa atin ng Panginoon ang mga inililigtas. So ang ating conclusion, Jesus' command to love our neighbor is a call to live out His love in practical and transformative ways. So, kailangan may practical application, di ba? Hindi lang naman tayo dito nag-aaral ng concept, kundi kailangan may kapangyarihan. Salita ng Diyos na nakakapagbabago sa atin. By following His example, we can make a profound impact on those around us and reflect His love to the world. Yun ang gusto kasi ng Panginoon ay maging kamukha tayo ni Jesus Christ. Na yung pag-ibig ng Diyos, makita sa atin ng ibang tao. Kahit na parang ang dilim-dilim ng ating bansa, di ba? Ang dami-daming hindi magaganda nangyayari sa ating lipunan. Ang gusto ng Lord, nagliliwanag tayo, nagliliwanag sa atin yung pag-ibig ng Diyos na pwede natin na-extend to other people. So, paano natin siya ma-apply? So, reflect on how you can demonstrate Jesus' love in your daily interactions. So, marami pong kaparaanan. Sabi ko, hindi man natin kailangan na talagang maging Superman para lamang talagang ma-demonstrate natin yung pag-ibig natin sa lahat ng tao. Hindi naman po kailangan doon sa lahat. Minsan sa mga sphere of influence lang na meron tayo. So, we have to look for opportunities for us to serve, di ba? For us to forgive, and to show kindness to others, embodying the love that Jesus has shown to us. So, yun lang po. Kailangan magpakita tayo ng kabaitan to others, di ba? A simple kindness, a simple smile, forgive those who hurt us. Ayan, din mag-serve tayo sa Panginoon. Yan. So, napapakita na po natin ng pag-ibig. So, yung challenge, magmahal daw po tayo as Jesus loved. Again, ang hirap. Standard ni Jesus yan. 'Di ba? Hindi katulad ng pag-ibig na napapanood natin sa TV, 'di ba? Pero we love daw as Jesus loved. Andun yung humility, andun yung sacrifice, andun yung unconditional kind of love, making His love known to all. Kasi kapag ganun palang ginawa natin, na-imbibe natin si Jesus Christ. And then nafe-feel nila talaga yung pag-ibig ng Diyos. Panginoon, salamat Lord sa gabing ito. Salamat na tinuruan nyo kami to love our neighbor. Alam namin Lord na marami kaming natutunan tonight. Pero katulad ng amin pong napakinggan, alam namin na this is the work of the Holy Spirit. Alam namin na yung mga salita ninyo ang siyang patuloy na magbabago sa amin, ang siyang gagabay, tutulong sa amin, Lord God, na makalakad sang-ayon sa inyong kalooban. Dalangin namin, Lord, na yung forgiveness, yung grace, yung love na in-extend nyo po sa amin, that's the same love, forgiveness, humility, and grace that we should extend to other people as well. Lord, alam namin na marami kang sitwasyon sa buhay at naniniwala kami, Lord, na gagabayan nyo po kami na magawa ang mga bagay na nais nyo po na gawin namin for your glory. Sa inyo pong papray pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen.